Sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nakararanas pa rin ng mga barko ng Pilipinas ng panggigipit at pangaharas mula sa mga barko ng China. Sa kabila nito, buo naman ang suporta ng pamahalaan ng Croatia sa Pilipinas, lalo na pagdating sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod dito, nagpahayag din ng dedikasyon ang dalawang bansa sa pagpapatuloy na pagtalima sa international rules-based order pagdating sa pagresolba ng mga sigalot sa pagitan ng mga bansa. Narito ang aking report. Ito ang tagpo sa Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea nitong linggo. Panibagong pangharas ng mga barko ng China sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ship na maghatid lang sana ng supply sa mga mangingisdang Pinoy sa Pag-asa Island. Pero ang tatlong barko ng BFAR, partikular na ang BRP Dato Pagbuwaya, binomba ng water cannon at hinaras ng China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia vessel. Bukod sa pambobomba ng water cannon, binangga rin ng Chinese vessel ang naturang civilian patrol vessel kung saan nagtamo ng pinsala ang barko pero wala namang personel na nasugatan sa insidente. Sa naging bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng Croatia, iginit ng dalawang bansa ang kanilang pagtalima sa international rules-based order at sa diplomasya sa pagresolba ng sigalot. In addition, we exchanged views on various regional and international issues affecting our countries, looking at them through the lens of our mutual commitment to the rules-based international order. Outset, let me stress that our two countries share common values and strong commitment to peace, stability and prosperity. Nanindigan naman si Croatian Foreign Minister at European Affairs Gordon Radman sa pagsuporta sa Pilipinas pagdating sa maritime disputes sa South China Sea. Also our own experience, we are aware that resolving also maritime territorial disputes is never easy. So we call for an escalation and remain committed to supporting our partners seeking to exercise their legitimate rights in the region and beyond. Nagpahayag din ng pagkondena at pagsuporta sa Pilipinas ang iba pang kaalyadong bansa gaya ng Amerika, Japan, Australia at maging ang mga kasapi ng European Union. Wala pang pahayag na inilabas ang Beijing kaugnay sa insidente. Pero ayon sa ulat ng China State Media, itinaboy lang daw ng CCG ang barko ng Pilipinas dahil sa illegal umano na panghihimasok nito sa Nansha Kwando. Pero ayon sa ulat ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nangyari ang insidente sa bahagi ng Pag-asa Island na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.